Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources or DNR Region 2 ang pagdodonate ng mga nakumpiskang finished rattan products, partikular ang mga duyan sa mga sundalong nakabase sa Tiague, Isabela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawan kay Attorney John Mark Paracad, Chief ng Enforcement Division ng DNR Region 2, sinabi niya na ang rattan ay isang minor forest product katulad ng buho at kawayan at kabilang sa mga produktong mahigpit na kinokontrola sa ilalim ng Presidential Decree or PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Anyang mga duyan ay nakumpiska noong Nobyembre 14, 2025 sa Santa Praxedes, Cagayan mula sa isang trader na walang may pakitang kaukulang dokumento na magpapatunay sa pinagmulan ng mga ito. Hindi umano napatunayan ng trader na 4 na beses nang nahuli sa pagbiyahe ng ganitong produkto kung saan nagmula ang mga nasabing produkto, kaya naharap ito ng kaso sa paglabag sa PD 705. Nilinaw ni Attorney Paracad ng mga duyan na hindi nakumpiska mula sa mga rattan gatherer sa kagubatan kundi mula sa isang trader. Isinailalim ang kaso sa Administrative Confiscation Proceedings kung saan binigyan ng pagkakataon ng trader na magpaliwanag, ngunit nabigo itong magsumite ng mga kinakailangang dokumento. Dahil dito nagpasya ang DNR na ang mga nakumpiskang produkto ay magiging pag-aari na ng pamahalaan. Dahil forest products ang mga ito, kinakailangang ma-dispose o maipamigay ng DNR upang mapakinabangan. Ayon kay Attorney Paracad, maaari sana itong ipa-auction, ngunit dahil sa matagal na proseso ay minabuti nilang i-donate ang mga ito sa mga ahensyang nangangailangan. Una itong inalok sa Department of Social Welfare and Development or DSWD at Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, ngunit walang natanggap na tugon ng DNR. Nang magpadala ng kahilingan ng Philippine Army para magamit sa rescue operations tuwing may kalamidad at iba pang community-driven activities, dito pinagkaloob ang ilan sa mga nakumpiskang duyan. Anya, umaabot sa 300 na kabuang bilang ng mga nakumpiskang duyan at bahagi pa lamang ito ang naibigay sa Philippine Army. Hinihintay pa rin nila ang tugon ng iba pang ahensyang inalok ng donasyon. Ayon sa opisyal, ang hakbang na ito ay bahagi ng tamang disposisyon ng mga nakumpiskang illegal forest products alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon. Upang maiwasan ang kahintulad na insidente sa hinaharap, nakipag-ugnay umano ang DNR sa mga rattan gatherer, kabilang na ang ilang AITA sa Santa Ana, Cagayan, upang makabuo ng mga organisasyon at mapalakas ang kanilang samahan. Layunin din nitong matulungan silang mairehistro at makakuha ng mga kinakailangang permit mula sa DNR para sa legal na pagkuha at pagbebenta ng ratana. Gate pa ng DNR, marami sa mga rattan gatherer at traders ang hindi sapat ang kaalaman sa mga umiiral na regulasyon hinggil sa pagkuha ng forest products. Dahil dito sinasama sila ng ahensya sa mga programa ng gobyerno katuwang Department of Trade and Industry or DTI at mga lokal na pamahalaan. Paliwanag ng ahensya, kadalasang dinadala pa ng mga rattan gatherer sa ibang lugar ang kanilang mga nakuhang raw materials ng rattan dahilan upang tumaas ang kanilang gastos at mabawasan ang kanilang kakayahang makipagtawaran sa mga trader. Sa pagkakaroon ng organisasyon o asosasyon, magkakaroon sila ng mas maraming pagpipilian kung ibebenta lamang ang raw materials o sila na mismo ang gagawa ng mga finished products at maibebenta sa mga rehistradong traders sa tamang presyo. Ayon pa sa ahensya, registration at permit lamang ang pangunahing kailangan kasamang mababang administrative fee na nasa 500 pesos pababa para sa pagproseso ng mga dokumento. Dagdag pa ni Attorney Paracad, bagamat itinuturing na sustainable resource ang rattan, kinakailangan pa rin ng regulasyon sa pagputol nito. Anya, hindi maaring sabay-sabay at walang kontrol na putulin ang mga ito dahil posibilidad na hindi na muling tumubo ang mga ratana sa mga lugar na pinagkunan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Attorney John Mark Paracad. Alam ko po yung minsan mga predicament natin sa mga isyong natural resources na minsan hindi natin nakikita yung or hindi natin masyadong na-appreciate minsan yung
donation na ginagawa natin sa mga confiscation, ito po talaga is may pinagdadaanang due process po. No? At doon sa mga na-confiscate naman natin, yun po ay ibinabalik natin doon sa mga nangangailangan. Ngayon po, doon sa mga local rattan gatherers po na may mga kulang ang permit, no, dumulog po sa aming opisina para kayo ay matulungan. Hindi naman po bawal, kaya kailangan lang nating i-regulate po yung pag-gather. Sa mga traders naman po, maging mapanuri po tayo doon sa mga ibinabiyahe nating mga natural resources, no, tulad ng rattan, mga kahoy, na lahat po ito may kaukulang permit po dapat before na itinatravel. Lumapit lang po doon sa mga field offices natin, bukas po sila, o kaya dumiretso po kayo sa regional office, kami po mismo yung mag-i-endorse sa inyo sa mga field offices natin para maibigay po yung kailangang mga dokumento para po sa ligtas at legal po na pagbabiyahe ng ating mga forest products, hindi lamang po sa rattan, kundi sa iba pang mga yaman gubad po. Fast sa radyo Bombo!